Grabe. Hindi po kayo naapektuhan daw? Si GF naapektuhan daw. Naapektuhan. Maraming naapektuhan po sa pangyayaring to. And in fact, naging ano siya, yung literal na breaking news, yan. Breaking up news pa. And nagkaroon pa ng tinatawag na holiday na to dahil nga minove yung Andres Bonifacio Day. So ginawang national break up the year of November 30. Grabe yung mga Pilipino. Buti na lang hindi kayo masyado affected, walang nagpatotoo, walang diba? Okay lang kayo, okay yung damdamin nyo. Yan ang gusto ko sa DCC, hindi tayo fan ng mga ganito. Tama ba? Okay. Kasi sa DCC may mga sarili rin tayong mga love teams. Okay? Hindi naman, walang sinabi yung Katiel dyan. Dami nang bumitaw tama ba? Liskin, wala na Jadine ba yan? Jadine, wala na rin. Dami bumigay. Ngayon, yung Katiel yung late. Kasi mga kabataan, love niyo yan. Okay. Pero sa DCC, marami tayo dito. Maraming hindi makakatalo sa love teams natin sa DCC. Kami, nung asawa ko, meron kami, sabihin ko sa inyo mamaya. Meron tawag sa akin. Pero ito, may mga nilista ako dito. Sino yung mga love teams natin? May nakalista talaga ako dito. Okay? Una na dyan, yung Team Cardis. Alam niyo kung sino yan? Cardis? Hindi niyo alam? Card and Gladys. Parang pangalan. Team Cardis. Meron pa ako dito Ako nagugulan ako, hindi ko alam kung anong gagamitin ko sa kanila. Hindi ko alam kung gray ko o elay ko. Ano mas gusto niya? Ang hirap kasi. Gray ko na lang, gray ko. Oo nga, elay ko na lang kaya. Kasi Eliza, Grace, kasi Ego. Kaya palakpakan natin sila. Yung Team Reynet, yun yung Team Reynet? Rina and Eddie. Hindi ko maano kasi Rina and Eddie. Edrins, ang hirap Edrins na lang kaya. Pwede rin naman. Yan, mga Team Edrins. High school na. Meron pa. Chrismon, nandito ba yung Chrismon? Christy Raymond, wala. Nakaabang na iba, Alam niya na. Ito yung susunod, latest lang din to. Mag-iisang taon na sila. Josty, let's go. Josty pala, Josty. Okay. Emmy J, Team Emmy J. Ayun, taas pa kami ni Kuya J. Kuya Ate Emily, Kuya J. Ilan din yung mag-guess? Talaga? Itong susunod. 10 minutes. Nasaan 10 minutes? Bata-bata yung datingan 10 minutes. Okay. Kilala nyo, ito baka hindi nyo ito kilala. Okay. Matagal na rin to. Yung Romisea, kilala nyo yung Romisea? Team Romisea. Elisea kasi pangalan ni Mama talaga. Elsa Romisea. Okay. Meron pa. Kung merong dong yan sa showbiz, meron din tayong John Yang. Kilala nyo yan? Hindi si Yang yun. Wala pa nga si Yang. Si Jonisha at si Dayang. John Yang. Hindi na pala. Ang pangit. John Yang. Okay. Meron pa may magbabalik Baka kilala nyo ito, Dong Lee. Kilala nyo yung Dong Lee? Ito nga din early. G-Friend. Team G-Friend. Nandito ba? G-Friend? BGF-Friend. At saka Team Jotes. Jotes? Dito? Wala, dami absent na couple. Sabi ko na naapektuhan sila Doon naapektuhan ng Katiel Jotes. At meron pa Ray Dids. Dito. Ayan. May hindi ako, nakalimutan ko yung lista si Team Boiler. Nahirapan din ako ni Lorna. Pero excited din Teka lang Okay, meron pa Nilista ko kasi alam ko may makakalimutan ako pagdating dito. Vians, Team Vians? Vians. Vince and Pastor Vince, grabe. Team Kurtal, dito. Ayan. Kurt Alaysa. Meron ba? Ito, dalawa rin yung tawag ko sa kanila. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko. Yung Team Calvin. Nandito yung Calvin? Pwede rin siyang Calvin. Okay? Team Calvin. Calvin Mini. May nakalimutan ba ang couples?
Ay, ano, Inix, Team Inix. Alam sila. Isaac, tsaka Nicky. Inix. Meron pa, gusto ko sabihin. Ako, pwede ko na sabihin. Wag mo na. Rosheng, yung Rosheng. Nandito ba yung Rosheng? Rodel, tsaka si Sheng. Okay, hindi ka alam. May latest tayo, baka ako. Pakikat na lang, pakikat. Thumbs up na? Meron na. Francet, kilala niya. Kilala? O, sige. Blind item na lang yun. Sa mga hindi na alam. Nasa babae yata, yari ako. Hindi niya alam. Team Francet, grabe kayo. Okay. Sa mga kinikilig dyan, ayan. Bata pa si Pao, 17 pa lang kasi si Pao eh. Pero kinaabangan mo yung Dan Pao. Or Pao Dan. Pwede na? Parang kasi pulis lalaki. Pao Dan. Hindi na alam yan. Huwag na, bata pa daw eh. Huwag na masyado. Okay. Abangan mo yung Ate Minda mo. Abangan mo yung Ate Minda. Okay. Wala na. Meron akong pinakamatindi dito. Ito, pangalan pa lang ng lab team nila. Malinaw na. Ang nanalo, Team Claro. Let's go. Claro, hindi niyo alam? Nanay Clarita, Nanay Rolly, Team Claro. Yan ang patutuwa ng forever. Team Claro. Yan, Claro, malinaw. Okay. Yung sa amin ni Jamie, alam niyo kung ano? Announce ko na ba? Ang tawag sa amin, Team Creamy. Chris Jamie, bakit? Creamy. May onting tamis. Maraming tamis pala, creamy. Okay. Okay na kaya, meron pa? Francet nga po. Yun nga. Talagang pinaulit-ulit. Okay, sa mga kabataan, pwede kayong mag-enjoy dyan, matuwa. Pero, kalma lang. Darating din kayo dyan. Okay? Ay, meron pa ako nakalimutan. Si Marbles ba nakalimutan ko? Si Marbles. Andiyan ba? Wala. Wala, si Marbles. Rida. Sino yung team Rida? Rida. Sino po yun? Ay, sino pa pala? Si Partner Chris, wala kasi. Last week, nagpatotoo siya. Napanood ko lang sa live eh. Rida pala. Okay, Rida. Krida? Krista. Opo, yan. O, di ba? Nanaliw kayo? Okay, pero ano favorite niyo doon? John Yang? Ayaw niyo yung John Yang? Parang naambaktot eh. Anyway, salamat po. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Okay, sige, serious note na po tayo. Ako po, bago po ako mag-opening prayer at magpatuloy, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kapatiran, dumalo man o hindi, nagbigay man o hindi. Okay? Dahil alam ko pinag-pray niyo po yung gawain ng ating concert last week. Salamat po. Palakpakan po natin si Lord. Alam ko po ito ay parang medyo expertise na rin po kasi ng worship team yan ay mag-cramming. Alam ko medyo cramming talaga yan. Parang isang buwan lang yan, less than 1 month ang preparation. Pero nakita po natin yung glory ng ating Panginoon sa gawain yan. Nung gabing yan na naranasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat po sa mga buhay ng mga taong nagbigay. Pag sinabi ko pa kung magkano yung na-raise natin, baka mas lalo kayong pumalakpak. Sabihin ko na ba, wag muna. Ongoing pa. Bakit? Kasi may mga nag-pledge pa na parating. May mga so mamimit natin yung target natin talaga dyan. And itong ginagawa po natin ito ay talagang para sa Panginoon, para sa kanyang iglesia. Okay? Kung kayo man yung iba hindi nakapagbigay, for example, walang problema. Ongoing naman yan, pwede pa. At ang iyong presensya ng pagpipray ninyo, okay din yun. Okay? Kaya salamat po sa ating mga workers din, ating mga singers, from tech, from projectionists, okay? Wala tayong dancers time na yun kasi nga concert siya. Pero why not do it again? Pwede yan. Okay, may mga promising pa tayo mga bagong singers dito. Nag-solid na pala to sila, sila Francine at si Jen last week. Palakpakan natin sila. At hindi lang sila basta ito ating mga musicians. Kasama sila dyan. Yan ang original natin na musician dito sa church. Ever since na nag-start po ang TCC, yan po ang ating loading pagdating sa musika. Tingnan nyo naman, di ba nagkakalayo ang mga Okay, ilang taon ka pa? 17. Okay, di naman nagkakalayo sa... Di ba?
sabi ko po, kalahati pala yung taon ko sa'yo, edad ko. 34, 17, grabe 17 years na part-time, pero nagkita tayo sa music. Okay, si Tuwet, hindi na mahalatang senior, wala. Hindi mo mahalata eh. Okay? O, tingnan mo ito, ikakasal na. Diba, parang ganun lang po kabilis yung panahon. Ini-enjoy natin siya sa blessing ng Diyos. Pero talagang na-appreciate po natin. Hindi, ito kasi po first time po ito. Historic po ito nangyari. First time natin mag-concert, tapos meron pang race funds na na-raise. Kasi ever since, ginagawa naman natin yung concert. Pero ngayon talaga natin. Ay, ito po yung ating mga workers. Palakpakan natin yung mga nagluto. Ay, salamat sa inyo talaga. Salamat. Masarap po yung pasta na pinrepare nila. No? At sa pangunguna din ng chef na si John Yang yung chef, cooking chef kasi natin to. Okay, and of course, itong mga ushers natin at mga servidor, mga waiters natin ng gabi yun. Salamat sa inyo. Okay? Si Jeannie, si Chini, si Kenneth, si Cardi, si Cyrus. Ang huhusay po nila mag-serve. Kala ko nga tatapon pa yung kay Cyrus. Kasi pag ganun na siya eh. Ano ba si Cyrus? Sabi ko, ano mangyari sa kamay mo? Muntik na po talaga kasi gumanon. Kakapilit na gusto waiter talaga na ganyan. Talagang yung service guarantee talaga nila matindi. Okay? Of course, ayan, musicians, lahat po. And mga singers po natin. And may guest pa tayo, si Daniel. Ayan. Ayan, oo. And syempre, matindi to, syempre ako'y proud dito. Dahil napakaganda po ng host natin gawin yan. Okay? Talagang proud na proud po ako sa asawa ko. Ayan. Alright. Okay? Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa na nag-pray sa gawain ito. Why not do it again? Pwede. Wala namang problema doon. As long as si Lord naman po talaga yung nag-ahari sa atin. And isa pang pasasalamat ko, after nung concert, dahil gabi na tayo umuwi nun, parang alas 10 na yata. Kami the next day po ay nag-field trip pa. Alas 3 ng madaling araw, gumising kami, alas 4 kami umalis. First time ko po uling makasakay sa bus na kasama yung anak ko, syempre, para mag-field trip sa Ocean Adventure. First time ko rin doon. Kasi yung Dinosaur Island, dalawa pinuntahan namin. Napuntahan ko lang parang wala nang magic. Yung dinosaur, hindi na ako natatakot eh. Kahit anong gano'n nila. May nakapunta na ba doon, Dinosaur Island sa Clark? Yung Ocean Adventure, mas natuwa ako kasi mas maraming hayop. Yan. Talagang pinaparamdam sa akin ni Lord na maging animal friendly ka na talaga. Maging lover ka na ng animals. Ay, sorry, napatingin ako. Okay? At nakaka-bless po talaga yung ano na yun kasi ako, may need po yung patience ko talaga. Mahirap akong sumunod sa mga may mga nanay po na ang tagal po umakyat ng bus, paalis na. Talaga naghihintayan pa. Siyempre, hindi ko naman kontrolado yung manibela. Bus yun, nakisakay lang kami din. Pero at least yung patience, saka yung pagsama sa amin, pag-iingat. Ang bilis magpatakbo ng mga bus. No? Ang bilis magpatakbo ng bus driver na yun. Pero at least smooth yung biyahe namin papunta at pauwi. Yan. First time ko po ulit makasama sa field trip after a decade na yata or 2 decades na. At yung Kinder 1 kasi si Zach na nag-field trip sila, hindi ako nakasama. Kasi yun yung time na nadulas ako. Yan. So hindi ko kaya, si Mami ang sumama nun. Ngayon, dalawa kami na rin kasama. Ayan. Nakakatuwa po na makita yung mga bata. Sabi ko, siguro yung feeling ng mga teachers pag kasama nila yung mga kabataan sa labas, mga estudyante. So salamat po sa napakadaming blessing ni Lord. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Okay? Bago ko po sabihin yung ating topic ngayong umaga, talagang na-bless po tayo sa series natin last month, which is about the stewardship of the kingdom, the keys of the kingdom of heaven. And pinag-aralan po natin 2 weeks ago yung culture. Paboritong salita ko po lately ang culture. Salamat po sa preaching nito eh. Talagang malinaw po sa atin kung ano nga ba ibig sabihin ng culture. May dadagdag pa ako mamaya. And last week, grabe, how to be blessed. Yan mga favorite topics natin. Magandang buhay. Ngayon po may bago tayong i-open na series for December. At ito nga po, nakita niyo siguro sa FB page natin. Maligayang Pasko. Okay, paano maging maligayang Pasko? Let us define and challenge the celebration. Sakto po sa DCC. Define, challenge the celebration. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong buwan na to ng Disyembre dahil tayo po ay excited lalo for Christmas. Let's pause for a while, step back, and understand ano nga ba talaga ang meaning ng Christmas? Anong definition nito? At ano ang challenge nito sa atin? How do we celebrate this with victory? How do we celebrate this with purpose?
Para hindi lang dadaan yung Pasko na 13 month, tapos regaluhan, kain, kundi mas maging meaningful pa. Amen po? Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala ninyo, pagsama at paggabay sa amin, Panginoon, sa nagdaang linggo. Salamat po sa kabutihan ninyo na patuloy namin nararanasan, Panginoon. Sa oras na to, Lord, as we listen to your word sa ating preaching time, Panginoon, we pray na patuloy na gabayan at samahan niyo po ako, Panginoon, bilang inyong lingkod. Kayo lang po maitaas, maitanghal at marinig sa oras na to. We invite the presence of the Holy Spirit to anoint us. Sa ganun po, Panginoon, lahat ng maririnig namin ngayon ay maisa puso namin, maisa isip, at ito po ay maisa pamuhay namin, Panginoon. Ito po ay tumimo sa aming mga puso at maunawaan namin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Pasko, Panginoon. Although may idea na kami dito, alam na namin ito ever since. Pero ngayon, Lord, we want to dig deeper, dive in deeper, Panginoon, sa tinuturo mo pa, Panginoon, about Christmas, about the birth of our Savior. Kaya Lord, salamat po at patuloy na gabayan niyo po ang bawat isa na makakinig ngayong umaga. Pati yung mga makakapanood nito online. Salamat po, Panginoon, sa inyo lamang ang papurit at salamat. Sa pangalan ni Jesus, tayo lahat magsabi ng Amen. Amen. 22 days before Christmas. 22, tama ba? December 3 ngayon. So, ang bilis-bilis po ng panahon, parang makaraan lang nagkakagulo pa tayo sa pandemic hanggang sa lumuwag na. Ngayon, sobrang luwag na. Kaya salamat sa Panginoon. Ang tanong ko po sa inyo, handa na ba ang inyong regalo? Yan ang topic natin ngayong umaga. Yan ang ating i-define. At dyan po manggagaling ang ating challenge. Okay? Ang regalo po, okay? Ang regalo, ang ultimate gift, as we all know, is Jesus Christ. Okay, natakpan. Ang ganda kasi ng design natin. Sige na nga, nagpapapansin yung design. Hindi ko nabanggit eh. Okay, palakpakan nga natin yung creatives dito. Yung decoration team natin. Okay, nagpapansin ha. Okay, tinakpan yung slide ko ha. Okay. Ang ganda po ng design ng stage natin. Simula pa po ito ng concert, yung nag-block ng mga nagpintura, sila Carl, sila Pao. Salamat sa buhay ninyo. At nagkaroon ng ibang vibes and feel tong Hindi nyo sinabi na blue pala yung team. Nag-blue tuloy ako. Masyado ako naka-decoration. Ang iniiwasan ko yung pula, tsaka green. Nag-blue ako, yung pala blue yung kulay. Anyway. Okay? What? Yeah, bilong. Okay. So, ayan po. Ang the ultimate gift is Jesus Christ. Okay? Wala nang paligoy-ligoy pa. Okay? Ang ibig sabihin ng Pasko, ang meaning ng Pasko ay ang Panginoong Jesus. The birth of our Savior. He is our Lord and Savior. Hina-highlight ko lang yung Savior because this is the greatest gift. This is the ultimate gift na marireceive po ng isang human being, ng isang tao. Amen po? Ang kaakibat dito, okay, sa regalong ito na tinanggap natin ay 3 K. Okay? KKK. Okay? Unang na-receive natin na regalo ay ang kapatawaran. Okay, bakit? Dahil lahat po tayo ay destined to be judged and destined to go to hell. Okay? Wala naman po kasing perfect sa atin. Wala pong nakaabot sa standards ng Panginoon. That's why we are all sinners. Lahat po tayo. Okay? Pero dahil po sa regalong to, napatawad na po tayo. Kaya nga sabi, hindi po yung mga good people ang napupunta sa heaven. Ang napupunta sa heaven or sa kingdom of God is forgiven people. Kaya please, reminisce and patuloy na tandaan natin itong meaning ng regalo na to. Una sa lahat, kapatawaran. Amen po? Napatawad na tayo. Kaya forgive yourself. Napatawad ka na. Okay? Huwag mo nang sabihin na, Lord, patawarin mo, pero sarili ko hindi ko mapatawad. Ha? Ang labo nun. Patawarin mo na rin. Okay? Dahil ang ultimate na forgiver ay ang ating Panginoon. Ang sumunod po dyan, of course, yung kaligtasan. Yan ang bunga niya. Siyempre, pag napatawad ka na, meron ka ng access to may passport ka na to the kingdom of heaven. Pagdating ng panahon, whenever you die, okay, hindi natin alam kung kailan, assured ka na, insured ka na. Okay? Meron ka ng kaligtasan. Okay? And of course, habang nabubuhay naman tayo, ito, pag namatay na, alam natin kung saan tayo pupunta. At habang nabubuhay tayo, sa kakakibat ng regalong ito ay kalayaan. Okay? 3 K, kalayaan.
Ito yung logo ng Holy Spirit. Binigay po sa atin ng Holy Spirit para ma-discern natin, malaman natin kung ano yung tama at mali. Okay? Through by reading God's Word, the Holy Spirit helps us to understand. So alam mo na kung ano ang tama at mali. Not perfectly, although magkakamali pa rin tayo, wala po makaka-perfect yan hanggang mamatay tayo. Pero, at least, meron ka ng kakayanan tanggihan yung kasalanan. Okay? Niligtas tayo sa kasalanan. Binigyan ng kapatawaran, kaligtasan, at kalayaan. Amen po? That's, as we define regalo, or as we define gift, this Christmas, tandaan po natin ang ibig sabihin ng regalong ito. Kapatawaran, kaligtasan, at kalayaan. Amen? Amen. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Napakabuti niya, binigay na po sa atin lahat yan. Okay? Insured ka na dyan. Sure ka na dyan. Okay? Ngayon, ano po ang epekto or ano ang ginagawa sa regalo? Ano ba ang ginagawa sa regalo? A. Inaalog-alog, sinecheck, nilalait kung anong ginagawa sa regalo. Okay? B. Yan. Hindi mo ba mabinubuksan yung regalo o yung mayakap ka na doon sa nagbigay? Ano bang ginagawa sa regalo? Okay? C. May excite ka ng ganyan. Pakigaya ka. Ha? Kung wala pa man din, alam mo na kung anong laman. Ang laki ng box, iPhone 15 Pro Max. Joke lang pala, box lang pala. Okay? Or C, tinanggap mo, pero may bibili ka rin. Ay, sagutin nyo to, tanong talaga to. Ano talaga ang ginagawa sa regalo? Iba-iba yun, kala nyo. And ito, baka makarelate yung iba. Pagkatanggap, hinagis na. Walang pakialam. Okay? Ano ang ginagawa sa regalo? A, B, C, D, or E? Okay? Sagutin niyo yan, ha? Okay? Hindi. Tama naman yung A to D. Sa totoo lang. Okay? You have to check it out, open the gift, receive it. That's the first thing that you do. Ang regalo po ay nararapat sa pagtanggap nito. Dapat tanggapin mo yung regalo. Kasi hindi siya regalo kung binibili mo yung regalo. That's why yung gift of salvation po sa ating lahat, hindi natin pinagtatrabahuan. Tama ba? Kasi sweldo mo yun pag pinagtrabahuan mo. If you're working out for your salvation, hindi yun true salvation. Kasi nga, regalo yan eh. Bigay yan ng Diyos. Ang gagawin mo lang ay tanggapin. At ang dulot ng pagtanggap ng regalong to ay pagmamahal dun sa nagbigay. Amen? Hindi, mahal mo yung binigay niya, pero mas mamahalin mo yung nagbigay. Okay? And, kasunod dito ang pagnanais na magbalik ng pasasalamat sa nagbigay. Ayan, to believers from God. That's the greatest gift. Okay? So, ang gagawin mo, pagkatanggap mo nito, hindi lang ito natatapos sa pagtanggap. Okay? Kala nyo, parang yun na, okay, save na ako, I'm done. Okay, gawin ko na yung gusto ko. Hindi ganon. Hindi ganon yung tamang pagtanggap. Kung naunawaan mo talaga yung tinanggap mo na kaligtasan, kapatawaran, kaligtasan, at kalayaan, ito po ang magiging epekto sa atin. So, anong epekto sa atin ang dakilang regalong ito? Ano ang epekto sa atin? Gamitin ko po yung awit ng... kasi kala ko yung nakakantayin nyo kanina, Pasko na naman pala yung kinanta ninyo. Ang Pasko ay sumapit ay original composed by Maestro Vicente Rubi. Kilala nyo? 19 kopong-kopong. Okay, hindi ko na na-research po. Ano po yung magiging epekto nung regalong to ngayong Pasko? Okay, parang gagayahin ko si brother, sino ba yun? Alien, si Alien. Okay, basa. Okay, basa. Okay, basahin natin. Kanta to, pero basahin natin. Nandito yung epekto sa atin ng regalong ito. Okay? Ang Pasko ay sumapit. Okay, sumapit. Ito na, masapit na. Tayo ay mga siawit. Okay, so that's why we have awit ng pasasalamat. Okay? Mga siawit ng magagandang himig. Okay? Dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 hari nagsinalaw. Okay? At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Diba? Sa first verses pa lang, sinabi na may paghandog. Okay? Tuloy natin. Basa. Bagong taon ay magbagong buhay.
Nire-remind tayo ng song na to every New Year, ha? Hindi yan New Year's resolution to. Magbagong buhay ka na. Pakisabi nga doon sa kapatabi mo. Magbagong buhay ka na, kapatid. Magbagong buhay ka na. Bagong taon. Malapit na, 22 days or less than a month, magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan. Imagine mo, kung lahat ng tao nagbabago, pag bagong taon, nagbabago ng mindset, ng perspective, ng inspiration sa buhay, gaganda nga naman ng bayan. Tama ba? Gaganda eh. Hindi siya tutulad dun sa mga napapanood natin na viral ngayon ng mga binanga lang nag-aamok sa kalsada. Okay? Ang daming ngayon nagagalit. Tayo'y magsumikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Biblical to. Na-preach na nito before. Na-preach yung kasaganahan. Ayaw naman ni Lord talaga na naghihirap tayo hindi naman tayo sobrang payayamanin na parang prosperity gospel. Hindi. Pero gusto niya tayong magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Ang galing po ng kantang to. Pakinggan niyo maigi, ha? Okay, bagong taon, nagbagong buhay ka. Liligaya yung bayan, yun yung epekto. At makakamtan yung kasaganahan. Sino ayaw ng kasaganahan? Lahat naman yun dapat gusto. Pero dapat may gawin tayo. Magbagong buhay at maging effective sa bayan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Tahimik po yung mundo kasi hindi nila alam kung anong meaning talaga ng Christmas. Kala nila ang meaning ng Christmas ay si Santa Claus. Okay? Sino naniniwala pa rin kay Santa Claus? Okay? Pinapakasal yung mga bata. May sasabit kayong medyas. Okay? Tapos lalagyan nyo lang kung ano. Okay? Ang araw ay sumapit na sa sanggol na dulot ng langit. Ito na. So dito po tayo papunta. Ito po yung epekto dapat sa atin ng dakilang regalong ito. Ito na. Tayo ay magmahalan. Ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon. Kahit hindi Pasko ay magbigayan. Okay. So nag-gets nyo na yung transition natin Regalo, ang ibig sabihin ng regalo ay ang Panginoong Hesus. Okay, you receive the greatest gift of your life. Anong gagawin mo sa regalo? Mamahalin mo yung nagbigay, ang Diyos Ama. Ang Panginoon, mamahalin mo ang Panginoong Hesus. At pakikinggan mo ang Holy Spirit. Hindi mo siya i-grieve. Okay? Susundin mo siya. Ngayon, ano ang epekto sa'yo kapag nakatanggap ka ng regalo? Kagandahang loob. Yan po yung challenge natin ngayong Christmas. Okay? Inalam na natin kung anong meaning ng Christmas, kung anong meaning ng regalo na to. Ngayon naman, ano ang dapat maging epekto sa atin? Magkaroon ng kagandahang loob. Okay? Ang tinatawag niya generosity, courtesy, or kindness. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, mga kapatid, kagandahang loob. Huwag kang makasarili. Yan. Okay? Yan. Kasi ito, uso po ito sa labas. As we talk about culture, okay? As we talk about culture before, again, wala to sa loob ng simbahan. Wala to sa loob ng ating family of Christ, of the church, okay? Kasi sa labas, makasarili po ang mga tao, tama? Talagang ma-achieve mo dapat yung mga gusto mo sa buhay, ipagyabang mo sa ibang tao, yan. Ganyan ang trending ngayon sa labas. Pero sa loob ng church, at least dito po makita yung totoong pagbibigayan, pagtulong, pagdadamayan, at pakikiisa. Okay? Yan po sana yung maging challenge sa atin ngayong Pasko. Kasi sabi po dito, God loves a cheerful giver. Ang verse po na binasa natin ay verse 12 to 15. Kung babasahin niyo po ng buo yung chapter na yan, si Apostle Paul po ay sumulat sa mga taga-Corinto to commend how their team, okay, by the leadership of Titus then, on chapter 8, binanggit nila kung gaano nag-iikahos yung mga kapatiran nila, yung mga believers sa Judea. Okay? Nagkaroon sila ng pagtutulungan. Okay? Nagkaroon sila ng pagkakaisa para maabot nila yung, parang nag-fundraising sila. Okay? Para matulungan itong mga kapatiran na ito, itong mga believers na ito. At ang epekto po nito, sa chapter 8, tinukoy doon ni Paul na magbigay ka kung anong meron ka. Okay? Kung anong meron ka.
Kung wala ka, di wala kayo bibigay. Parang ganun lang kasimple. Pero dito po, nilevel up ni Apostle Paul sa chapter 9, yung pagbibigay o pagtulong. Okay? Dapat tutulong ka ng may ngiti. Masaya ka, may galak ka sa puso. Kaya, God loves a cheerful giver. Ang motivation po natin dito is to immerse to that culture of generosity. Okay, which is talagang naranasan po namin ito dun sa concert. Salamat talaga dun sa mga tao mo. Okay? Hindi lang to monetary, pati yung presence, pati yung pagkakaisa nandun. Okay? So, paano ba magbigay ng cheerfully? Paano ba magtumulong? Or Una, dapat decided ka sa puso mo. It is decided in your heart. Not reluctantly or not under compulsion. Hindi ka napilitan lang. Hindi ka na-pressure lang na, lahat nagbibigay, sige makapagbigay nga kahit magkano para lang masabi na nakapagbigay. Hindi, masaya ka. Amen? Dapat masaya ka. Hindi yung parang parang naawak sa sarili mo na, wala na nga kami, magbibigay pa. Hindi. Magbigay ka ng masaya, ng naaayon sa kalooban mo. Okay? Sige, minention ko kasi dito yung culture. Kaya ni next slide ko, yung sabi kong idadagdag ko about culture para mas maunawaan natin. Alam niyo po ang culture, ito po kasi natutunan namin sa opisina. Meron kami tinatawag na integrity summit or parang integrity seminar which is kinakantak yan every year. Kasi nga sa lahat ng transaction, sa lahat ng work na ginagawa, dapat may integridad ka. So kala mo na sa church lang yan, meron din naman. Pero kasi for the benefit ito ng company. Okay, para maging masagana in a way na walang pandaraya. Okay, integrity. Kaya tinuro po doon yung culture of integrity. Napakabigat po na salita, kala niyo sa church lang, pati sa labas. Kailangan kultura din ang pinapairal pagdating sa integrity. Nakakatuwa nga after ng seminar, meron pong pabigay ng mga snacks. Okay, nakabalot ng magandang box, may ribbon pa. Wala pong nagbibigay. Walang yung nakapila kami, tapos bibigyan kami ng, nakapatong lang dun sa isang area. Please get one. One per employee. So, galing kami integrity sa amin. So, huwag kang kukuha ng dalawa. Kasi galing ka nga ng integrity sa amin, tapos kukuha ka dalawa. Kasi mukhang masarap po talaga. Pero kumuha ko ng isa lang. Pinasalubong ko kayo sa okay? So, process of culture. Ano ba yung ibig sabihin ng kultura? Okay? Ang ganda po ng definition na binigay nito dito during the preaching, the culture of the Spirit. Pero backtrack tayo onte, bago tayo makarating dun sa meaning ng culture, nagsimula po talaga yan sa conduct. Okay? Nagsimula sa conduct. Individual muna bago maging community. Individual muna bago maging kultura ng isang samahan or body. Conduct. At yung conduct na yan, pag natutunan mo yan, kagandang asal, kung ano man yung conduct na matututunan mo pagbibigay, simulan mo sa sarili mo yan. At ito ay iyong ulit-ulitin. Repeat. Okay? Natutunan mo. Magandang asal, ulit-ulitin mo. Hanggang sa magiging itong behavior mo. Okay? Behavior mo na to. No? Medyo magiging natural na sa'yo. Yung pagbibigay, pagtulong, yan. Yan ang kultura, culture of giving kasi yung minimension ko. Okay? Pwedeng medyo mapa-atras ka minsan, masaya ka or parang plain lang yung nararamdaman mo. Pero as you repeat, conduct, repeat behavior, ang magiging epekto po niyan, ang next na magiging habit. Okay? Habit na yan. Ibig sabihin, parte na ng sistema mo yan. Kaya ganyan yung picture. May exercise ka sa umaga, tama pagising mo, magbabasa ka, tapos papasok ka, tapos paulit-ulit. Yung habit nasa iyo na. Normal na sa'yo. Natural na sa'yo talaga. And, tsaka ka papasok dun sa grupo with the same mindset, with the same conduct, that's the culture. Hindi po pwedeng culture na lahat tayo, kunyari dito, nagkakaisa, no? Of course, we have one body. Yung culture natin of giving, yung iba sobrang mapagbigay, yung iba parang hindi pa kaya. Pwede naman yan sa simula, sa umpisa. Pero katagalan, dapat mag-i-improve yan. Kasi nga, you are being taught of this conduct of giving. So ulit-ulitin mo. Okay? Ibig sabihin, magbigay ka, una siguro sa pamilya mo yung level, patataasin mo unti-unti. Okay? Dati kasi baka kahit sa pamilya mo, hindi ka nagbibigay. Biblical din po na dapat, kunyari, estudyante ka, graduate ka, nagkatrabaho ka, dapat magbigay ka sa parents mo. Okay, yan ang rule. Golden rule yan.
Kalimutan mo yung verse. Nasa Proverbs siya title. Na parang dapat i-honor mo muna yung parents mo bago ka mag-honor ng iba o kumasta sa iba. Okay? Ganyan yan. So, pag inulit-ulit mo yon, magiging behavior mo na yon at hindi na mabigat sa'yo magbigay. Kasi nga, nandun na yung conduct sa'yo, nandun na yung behavior sa'yo. At kapag yan ay naging habit mo, pasok ka dun sa culture of generosity. Pasok ka dun. Hindi ka outcast, na hirap ka. Okay? Lahat yan, ma-attain din natin yan, which is later on, i-discuss natin. Kung paano mo ba, or parang ano yung endpoint mo, ano yung resulta mo pag pinagpatuloy mo itong kultura na to. Sana huwag kayong mapagod dito sa tinuturo natin na to kasi ang Panginoon naman kasi talaga yung magbibigay sa atin ng lakas at pangunawa para magawa natin to. Okay? Alam niyo po na-amaze lang kasi ako. Meron kasi isang tao, hindi ko nasasabihin kung sino. Hindi ko babanggitin kung sino. Pero na-amaze lang po ako sa taong to. Anytime ka lumapit sa kanya, okay, never kanyang tatanggihan. Okay? Formal way ba yan o parang casual lang? Natural sa kanya yung pagbibigay po dito sa church. And hindi lang basta siya natural, kundi generous. Okay? Medyo ibang level yung generosity niya. Pero kita ko, sabi ko, paano kaya lalong nagiging blessed tong taong to? Kasi nga, generous siya magbigay. Generous din yung balik sa kanya. Okay? Ito po yung challenge. Kala nyo nakakatakot ko sa umpisa. Parang, paano ba? Yung hirap eh. Wala kaming ano eh. Hindi, subukan niyo si Lord. Okay? Kasi tinuturo po ng Panginoon. Kaya nga regalo to eh. Regalo to. It's a gift from God na tinuturo niya sa atin. Maramdaman din natin kung paano yung magbigay. Kasi siya, of course, naramdaman niya, binigay niya sa atin. Tinanggap natin. Ngayon, magbigay naman tayo. Okay? Ngayon, sabi po dito, ang pagbibigay na to ay ayon sa iyong pasya. So naniniwala ako, tong taong to na nagbibigay na to, pasya niya yan. Behavior niya yan, kultura niya yan. Okay? Maluwag sa loob niya at hindi napipilitan. Okay? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. And naniniwala po itong taong to, every time magbibigay, alam po, masaya siya. Okay? May galak sa puso niya na nakakatulong siya. And ang Panginoon, minamahal din siya. Kasi God loves a cheerful giver. Tandaan po natin yan. Ha? Tandaan mo yan. Every time nafe-feel mo magdamot, nafe-feel mo na parang iniisip mo yung una yung sarili mo, isipin mo, mahal ng Diyos yung mapagbigay. Although mahal din naman niya yung hindi nagbibigay, no? Lahat naman tayo mahal niya pa eh. Pero mas mahal niya po yung nagbibigay. Opo? Tama po? Okay. Ngayon, ito bibigay ko pa sa inyo itong mga verse na to para mas maramdaman natin. Meron kasi dalawang klase ng giver, ng nagbibigay. Okay? Sa verse 6 po ito. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Mga tagapagbigay ng onti lang. Okay? Onti lang. Makapagbigay lang. And pangalawa, whoever sows generously will also reap generously. Tagalogin ko para mas maniwala. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Dalawang klase po ng giver to. Nagbibigay ng onte at saka nagbibigay ng marami. Pero don't get me wrong, sabi ko sa inyo, in-address na ito ni Paul sa chapter 8, na hindi na ito patungkol sa dami or hindi na ito patungkol sa kung anong meron ka o wala ka. Ito ay patungkol na sa iyong puso. Okay? Pwede kang magbigay ng onte pero nasa puso mo. Pwede po yun. Kasi yun lang yung kaya mo, pero cheerful ka, you are happy, you are glad to give. Okay? You are glad to give, onti lang. Sige, sa ngayon, onti lang. Okay? Pero meron po mga tao, nagbibigay ng marami na nasa puso rin po nila. Balik na rin natin, paano kung nagbigay ka ng marami pero wala sa puso mo? Yung talagang marami ka lang talagang extra pera, kaya sige na, mag-Gcash ka ng 100K kay Diana, gano'n. Ha? Pero wala sa'yo yun, kasi nga sobrang dami mo lang, wala naman sa puso mo. Hindi yun ang hinahanap ni Lord. Ang dami mo nga binigay pero wala sa puso mo. Magbigay ka na nasa puso mo. Pero kung mag-Gcash ka ng 300, 500, nasa puso mo. Talagang, wow, Lord, sana makatulong to. Sana may maabot to. Yun ang gusto ni Lord kung nasa puso mo.
Bakit po nanggaling? Bakit napunta niya si Paul sa topic na yan? Kasi nga yung mga kapatiran, yung mga believers na nagtulong-tulong to help the people in Judea, hindi na po sila nagbase sa kung anong meron sila, kundi doon sa kagalakan nila doon sa pagbibigay. Kasi naunawaan na po nila yung regalo na na-receive nila eh. Alam na nila pagdating ng panahon na meron silang eternal salvation and security from Jesus Christ. Malinaw na po sa kanila ang gospel. Okay? Kaya, hindi na issue sa kanila yung amount ng itutulong nila sa kapwa o ibibigay. Okay? Amen po? So, sino yung team kaunti? Or team marami? Okay lang yan. Basta nasa puso mo. Okay? Kaysa ang dami mo nga binibigay, pero pagdating na pala isusumbat mo rin pala. Ha? Doon ako sa harapan upo, ang laki ng binigay ko. Oh, grabe ka. Nagdalokohan pa nga kami dito sa concert eh. Doon sa upuan, sa table. Oh, dito yung mga nagbigay ng 10K. Dito yung mga wala kasi doon talaga. Okay, wala talaga sa amount. Nasa puso ng taong nagbigay nila. Okay, at it will show, pagdating ng panahon, kung kunyari, kasama ka namin dito, nakikita sa pag-uugali mo kung meron bang pagbabago sa'yo. Okay? So, sa mga, dyan, kaya nga binibigyan tayo ni Lord ng promotion. May narinig akong promotion kanina, ha? Yung pagbibigay mo nagpo-promote din yan. Okay? Hindi pwede ito yung binigay mo nung high school ka or nabaon-baon lang. Nagbibigay naman ako noon, college ka na, nag-work ka na eh. So dapat nag-i-English din yung binibigay mo. Amen ba? Okay? Hindi ko sasabihin na napag-utusan lang ako dito. Hindi. Talagang ko to, na-discern ko. Wala nag-utos sa akin dito. Nasa puso kong i-share to kasi ito po yung realidad talaga. Okay? The more you give, the more you receive. Yan ang biblical po eh. Tsaka you cannot outgive God. Gustong-gusto ni Lord tayong bigyan. Pero gusto niya matutunan din natin magbigay. Tama po? Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magbigay ka na kasi. Kaya. Okay? Marami man yun na konti, basta nasa puso ha. Tuloy natin. Pansinin niyo itong verse 8, okay? Bago ako tumalon talaga ito sa main verse ko ngayon eh. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan. Ibig sabihin, pag lumagpas sa needs, once, pwede rin bigay yung once. iPhone 15 Pro Max, wala namang problema kay Lord yan. Magkano na sa kanya yan. Okay? Pero hindi naman yan dapat i-goal natin lahat. No? Okay. Pero pwede kung kaya mo, why not? Bibigyan nila yan eh. Pero sabi niya, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yun yung end goal nun. Etong taong to lang na kwento ko, sabi ko bakit? Ganun na lang yung kanyang success sa work, sa career niya. Baka hindi lang siya 6 digits, baka 7 digits na, hindi ko alam. Pero ganun na lang siya kaluwag magbigay dito sa church kasi nga, masaya siya nagbibigay, nasa puso niya, at the more na nagbibigay siya, the more siyang sumasagana. Amen ba? Amen? Ay, nakupansinin niyo kung ayoko kasi late lang yung natin eh. Pero, sa labas na lang, may makikita kayo na, kilala niyo ba si babanggit na naman ako ng personality. Kilala niyo si Rosmar? Si Rosmar? Okay? Una ko siyang nakilala sa kanta niya kasi yabang kasi nung dating eh. Yung Rosmar lang malakas. Pero sa totoo lang pala, nung in-interview siya dito, dami niya pala tinutulungan. As in, mas marami pa yata siya tinulungan sa ilang government agency, I don't know ha. Hindi ako sure, pero grabe siya magbigay. Hindi lang niya ina-announce siguro publicly kasi nga skincare yung inaano niya, pinopromote niya, yung Rosmar. Pero grabe pala yung pagtulong niya. Kaya niya mag 5M a day. Sabi ko, Lord, bakit ganon? May nagpa 5M a day, 5 million a day. So sa isang buwan, 300 million a month? Or parang more than. Kasi nga grabe siya magbigay ng silent na. Okay? Kaya huwag niyo i-judge yung mga mayayaman, like sila Pacquiao, tumulong ka na, tumutulong yan. Hindi mo lang alam. Dami na tutulungan, kaya nga grabe yung blessing sa kanya eh. Okay the more na tumutulong ka, the more na i-bless ka. Okay? Huwag niyo i-exclude yung mga kabataan, wala pa kaming work eh. Hindi ka nalang basihan. Basta tumutulong ka sa bahay mo, subukan mo magligpit ng plato, hugasan mo yung kama mo, magwalis ka, subukan nyo lang. Ang mga magulang, okay, magulang na rin kasi ako, alam ko yan.
Kapag nakita yung mga anak ay kasisipag, kahit hindi ka na manghingi ng pang-project mo or pang-assignment mo. Kasi higit pa sa iyong pangangailangan, bibigyan ka pa ng iPhone niya, hindi mo alam. Ay, gulatin niyo yung parents niyo. Magsipag kayo, kasi wala pa kayong maibigay na financial sa bahay, fine, okay na. Pero gawin niyo yung part niyo as students or as anak, yung hindi kayo makikita na puro cellphone, puro ano. Ay, bibigyan mo ba? Ayoko nga. Diba? Puro nasa Netflix lang, puro ano lang, paggising. Anong ulam? Ha? Wala, hanggang doon lang yung ma-achieve mo kapag ganun yung attitude mo. Diba? Pero pag makita mo yung anak mo, pagising mo sa umaga, may nakasangag na, just may hotdogs, may itlog. Parang hallelujah! Magpapapasalamat sa Diyos yung magulang mo. Totoo yung nauso, gulatin mo sila. Pakita mo sino. Hindi, gulatin mo sila in a good way. Subukan niyo po subukan niyo po. Hindi niyo alam, hindi niyo siguro slowly but surely, ibibigay po ng parents niyo yung mga gusto niyo na hindi kayo mahihirapan humingi. Ganon kasi si Lord po tama ba? Kasi sabi niya, ito ibigay ng bigay. Teka nga, masuplayan pa nga. Madagdagan pa. Kasi nagbibigay siya yung iba nag-iipon na, hindi, akin lang to. May bibili pa akong dito, may bibili pa akong property sa ganito. Ay, yung yaman nun, pwede namang yumaman din, pero kita mo, hindi siya fulfilled sa buhay. Maraming story ng ganyan, na sobrang yaman, pero hindi talaga masaya. Kasi nga hindi lumalabas, walang outlet Parang Dead Sea, di ba? Hindi nag-overflow yung kanyang nutrients sa labas, na ipon lang, nabulok na sa kanya. So, nagsarili lang siya. Pero tinuturo po ni Lord, sabi niya, ibibigay niya lahat ng bagay at higit pa sa pangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Amen po? Grabe yung gift na binigay ni Lord, hindi niya pinagkait sa atin Hindi niya nang pinagkait Okay, so sa atin na lang, ano yung response natin? Tuloy natin. Ito yung seed analogy. Itong 2 Corinthians 10, napakasiksik po ito ng turo Okay, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Okay? Tignan niyo po itong picture na to Okay. Seed, nagtanim ka, seed analogy. Okay? Nagsimula dito sa seed na to. Nagtanim ka, di ba? So magkakaroon ng onting dahon. Tapos, magkakaroon ng mga seedling. Sa mga plantito-plantita, alam to. Ewan ko lang kung nagtatanim kayo ng makasili, ganyan. Okay. Small tree, magiging small tree. Tapos yung growing tree na to, magbe-bear ng fruits. Anong meron sa fruit? Sa loob ng fruit, seeds din Pero alam ko seedless yung orange. Hindi. Paano may tatanim yun yung balat? Hindi. Karamihan po sa mga fruits, meron ding seeds. It contains seeds. Yung one seed na tinanim mo, kung ano man yung prutas, ano man prutas na maraming buto? Pakwan? Maraming buto. Nakakainis kumain ng pakwan, nilagay nila may buto. Bayabas yan. Kung ano yung mga pwedeng itanim, kasi parang may mga buto na hindi yata pwedeng itanim. Anyway, yung standard lang po na may buto. So kung isang buto yung tinanim mo, merong tutubo dyan sa'yo na mamumunga sa'yo na isang prutas na may 5 buto or 6. So yung in-invest mo na 1 seed, naging 6 seeds. At may bonus pa na kung ano man yung fruit na yon. Yun po yung analogy nito. Si Lord, tanim ka ng tanim. The more, if you sow sparingly, onti rin yung ani mo. Basic, no? Sabi nga, hindi nga ito rocket science No, napakasimple lang ang tinuturo Magtanim ka ng onti yung ani mo. Ngayon, ang dami mong seed, ang dami mong investment sa church. Nagbigay ka na sa jar, nagbigay ka pa sa concert, nagbigay ka pa ng tithes mo. Of course, huwag niyo bawasan yung tithes para ibigay sa concert. Niloloko nila kami na. Parang inurong nyo lang. Hindi ganon. Nagbigay ka na. Yung mga seed na yan, kala nyo parang yung church yung yumaman. Hindi. Okay? Oo, nakatulong kayo yung puso ninyo sa pagtulong nandun or yung puso ninyo kasi nga sabi natin, ang pagbibigay worship. Yan ang worship mo sa Panginoon. So, malinaw sa iyo yun, di ba? So, yung mga in-invest mo na yun, those are, sabi nga nila, investment in the kingdom of heaven. Okay? Pwede ka rin naman mag-invest sa labas, why not? Pero kung puro nasa labas yung investment mo, wala man lang sa loob, expect mo na kulang din yung aanihin natin. Tama ba? Try nyo mag-invest sa church. Okay? Not just your money, your time.
Pwede nyo invest yan. Tingnan nyo dito yung mga regular sa BS. Every Wednesday, mga regular. Magpo-fruit yan, magkakaroon ng seed pa yan, marami ka pang itatanim. Kasi nga lumalago eh, kaya nga term natin pag Kristiyanong baguhan ka, baby ka pa, di ba? Tapos baby Christian ka hanggang sa wala namang puberty. Basta lumalaki ka, ang tawag sa'yo, lumalago ka ang Kristiyano. Pag lumalago ka, namumunga ka. So meron kang pangtatanim sa ibang tao. May masishare ka sa iba. Amen po? So yun yung seeds eh. Kaya huwag nyo pong ikokontrata si Lord na parang, Lord, magbibigay lang ako kung ipopromote mo ako or bibigyan mo ako ng trabaho na malaki yung sweldo. Cybersecurity trabaho pa lang, mahal ng sweldo ngayon. Kaka-graduate mo lang, ama pa lang yata yung nagpo-provide ito. Mag-research kayo. Course BS in Cybersecurity. Pagpasok mo pala sa career mo, day 1 nandiyan mo, 200,000 monthly sweldo. Ay, mag-cybersecurity kayo! Oo, kasi yun yung in-demand kasi ang daming hacker daw ngayon, kaya yan ang in-demand na trabaho. Marami kayong kalaban, medyo stressful din, kaya gano'ng kalaki yung sweldo. Anyway, again, itong pinapasok natin po na ito na katuruan ng pagbibigay, huwag niyong kalkulahin ang Panginoon. Lord, ito lang sweldo ko eh. Ito lang yung natapos ko, ito lang yung narating ko, ito lang yung kaya kong gawin. Huwag niyo siyang i-limit doon. Kasi kapag nililimit mo na si Lord, ito lang ang matatanggap mo. Diba? Tama ba? Kasi si Lord, galante po siya eh. Tayo po yung namumuripot sa Kanya. Hindi, seryoso. Real talk, darbs. Real talk. Talagang kapag yung pagbibigay po niya, amot-amot lang talaga, expect amot-amot lang din yung marireceive. Subukan niyo po, i-challenge niyo po. Marami pong verses, malakay, ilang beses na binanggit dito. Bubuhusan po tayo ni Lord ng blessing kapag matuto ka muna mag-bless. Una sa church, sa family mo, sa labas, sa ibang tao, matuto ka magbigay. Sabi nga, the more yung mga sa tao na nakaganyan yung kamay, okay, mas lalo kang, it will lead you to poverty daw. Pag yung open, yung palad mo, may nare-receive ka sa taas, ibibigay mo sa labas, ibibigay mo. Ang ganda nung flow na yun. Kaya sa lagi ka nakagulay, paano ka bubuhusan din? Kasi nga, puro kapag ano. Abo? Tama po? Kahit sa kabataan to kaya nga hindi na kami nagre-require ng tithes eh. Ang requirement na lang puso. Kasi paano kung hindi lang 10% ang gusto mo ibigay? Kung gusto mo 20, 50%, wala namang problema doon. At 50% din yung marireceive ang blessing kayo. Ganun lang eh. Di ba? Huwag na tayong lumayo. Yun na yun eh. Tama ba? O sige fine, gusto mong sundin yung tithes, wala namang problema. 10% ng sinweldo mo, bigay mo. Sino yung nagbabaon dito ng 100 kada araw? 100 kada araw, sa estudyante na lang muna. 100? 200? Wow, 200 yung allowance yung per day. Mayaman ha. So sa isang linggo, 1K. Tama? 10%. 10% ng 1K, 100 lang yan dito. Huwag na kayo manghinayang. Tapos, kapag, kaya grade ano kayo ng grade 1? Ang laki ng sweldo ng bawat nyo. Grade 6 kayo. Pag nag-high school na kayo, edi 20% yun 200. Ganun lang. Kasi the more na i-bless kayo ng Panginoon. Amen po? O kala nyo, puro pera si Kuya Peng. Hindi. Talagang we cannot outgive God. Gusto po tayong buhusan ni Lord ng blessing sa totoo lang. Tayo lang yung nagsasara ng ating mga gates, ng mga pinto natin. Okay? Ito. Babasahin ko po sa inyo itong verse 12. Ito po yung naging epekto from chapter 8 to chapter 9 na talagang kinokomment ni Paul kung gaano yung pagtutulungan ng mga kapatiran, ng mga believers to help the people in Judea. Kasi nga sila po ay medyo nakakaranas ng tagutom. Okay? Kaya kailangan silang tulungan. Hindi lang ng prayer, okay ang prayer, pero pati monetary, food, service na pwede nilang ibigay. Ito po yung naging epekto, which is ito po yung dito po tayo magtatapos. Itutuloy ko ito hanggang 15. Okay? Ito na po yung pinaka-gist ng topic natin ngayong umaga. This service that you perform is not supplying the needs of the not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. The more that you give, people will thank God. Okay, hindi lang po pagbibigay sa church kasama yung number 1 yun, pero sa labas, subukan mo magbigay. Magpapasalamat siya sa iyo.
Yung taong binigyan mo, pero at the bottom of his heart, ay salamat may nagbigay. Ako'y talagang hindi ko na alam kanino ko lalapit kay M. Luwilier, kay Cebuana, hindi ko na alam. Dinay ako, nireject, wala akong ano. Pero ikaw na nagbigay dun sa taong yon, oo, magpapasalamat siya sa'yo. Itanggapin mo rin yung pasasalamat kasi nga, nagbigay ka, no? Pero yung pasasalamat niya, sabi dito, overflowing in many expressions of thanks to God. Yung mga taong gutom doon sa tinulungan nila ng mga apostles, ng apostles sa mga disciples, grabe, iba't ibang expression ng pasasalamat. Kasi gutom na sila eh. Kaya nga po, ang pinakamasarap share ng Bible, ng gospel, yung gutom eh. Tama ba? Pag gutom kasi yan, ilibre mo ng 1-piece chicken sa Jollibee. Makikinig yan sa'yo. Okay? Investment din yan. Kala nyo yung investment dito lang. Sa labas, mag-invest ka na sa classmate mo na alam, gusto mong sharean. Wala kang pagkakataon. Wag mo siyang sharean ng ano lang, one-on-one kayo. Yung parang, may share ako sa'yo, ganyan. Dalhin mo sa kainan, dalhin mo sa karinderya, lugawan. Uy, kain ka pa, lugaw pa. Tapos doon mo ipasok yung word, makikinig yan sa'yo. Amen ba? Amen. Bilang mo ng kape, 7-Eleven, masarap yung Spanish latte. Pag tinikman niya, sarap. Pag inising yung diwa niya, tapos bigyan mo siya ng gospel. Okay? Mga basic ano yun. Ninja moves sa pag-share. Ninja moves, eh. Pero hindi makikinig. Seryoso po, sino nakatry na dito? Kahit, sige, taas lang. Isa lang. Ayun, thank you po, ma'am. At least, meron po. Try niyo yun. Okay, hindi ka naman kayo patatayuin dito para i-testify ko ano nangyari. Pero, try niyo po yun. Kahit siguro, banana peel lang. Oh, kahit ka banana peel, tapos i-sharean mo. Lalo na yung gutom po, talagang makikinig po yan. Okay. May desire po ba kayo na parang, Lord, nauuhaw ako, gusto ko mag-share ng good news. Hindi mo magagawa yun kung hindi ka lalabas, hindi mo makikita yung mga taong dapat share. Yung number 1, maghanap kayo ng gutom. Okay? Mag-post kayo FB. I'm going to SM. Anyone? G? Gano'n. Mag-post kayo na pag may nag-G dyan, ayun, tara, kita tayo sa ano. Yun na, libre mo na ng Starbucks. Wow. Medyo mahal lang, ha? Naku, kung lima sila, 1,000 agad. Ang laking investment ito. Pero makikinig yun sa'yo, matagal ubusin ang kape sa Starbucks. Pag pumasok kayo sa Starbucks, dalan mo ng laptop, pag-open ka ng presentation mo ng gospel. Grabe yun. Diba? Binabash ngayon yung mga nag-i-stay sa coffee shop na matagal. Eh kung Bible ang pinag-uusapan, huwag kang makialam. Diba? Bible ito pinag-uusapan namin. Kaligtasan to. Ito yung regalo ng Diyos. Diba? Huwag kang ano dyan. Pero kung Netflix ka lang doon, sayang yung oras. Sayang yung data, sayang yung ano. Bigay mo yung time mo, bigay mo yung investment mo yun. Okay? Yun po yung gift. Tapos, magkakaroon sila ng different expressions of thanks to God. Tapos sa 13, because of the service which you have proved yourselves. Ayan, pinapatunayan mo ngayon na talagang ikaw sumusunod according to the gospel of God, people will praise God. Okay, sige. I-lay down ko ng ganito, ha. Kapag tayo ay nagbibigay, okay, unang epekto niyan, ito yung the results of giving. Okay? May kinds of givers tayo. Meron tayo ngayon. The result. Resulta na po tayo. Una dyan, of course, you are supplying the needs of the Lord's people. Okay? You give your money or your resources sa church. Nasusuplayan po yung mga pangangailangan ng Lord's people. Ibig sabihin, yung mga workers, ang ating pastors, kami, yan. Nasusuplayan niyo yung mga pangangailangan. Okay? Basic. And then, it is overflowing in many expressions of thanks to God. Supply ka ng supply, nag-overflow. Tama ba? Walang overflow kung walang supply. Okay? Ngayon, this is also your proof. Okay, pruweba mo talaga yan. Natutulong sumusunod ka sa gospel of Christ. Hindi kasi pwede confess na I'm a friend of God, I'm a child of God, I'm saved. Yeah. Amen, hallelujah. Talagang very ka. Sa lahat na minention mo. Nag-tights ka na? Hindi pa. Next time na. But I'm a friend of God. Hindi mo mapuprove eh. Okay? Balansehin mo, that's the design, that's the balance. Hindi mo mababalansin na parang, hindi ka man, never? As in like once? Di pa, tsaka na. But I'm so on fire for the Lord. Teka lang, tingin nga yung on fire mo doon. Yan.
Yun po yun. Again, hindi ako napag-utusan dito. Totoo po itong sinasabi ko. Ito po talaga yung design. Ito po yung kautusan ng Panginoon. At ito'y for our benefit din. Okay? Kaysa, tayo ng proclaim, pero never ka parang nagbigay. Wala yung proof. Okay? And then people praise for you and praise God. Okay? If you are helping, if you are giving, ito po yung response ng mga tao. Their prayers for you, their hearts will go out to you. Imagine niyo po yung taong napagbigyan niyo ng tulong, ng financial man yan, or time, or deliver niyo somewhere. Yung sigurado pag sila ay nag-pray, okay, kunyari tumanggap na, or nakakilala na sa Panginoon, regular na, tinutulungan mo, binibigyan mo, sigurado ako number 1 ka sa list nila ng prayer. Okay? Hindi mo na kailangan pag-pray nyo ako, kapatid. Hindi ka na kailangan magpalista doon sa prayer natin, although dapat magpalista kayo doon pag meron kayo mga prayer request. Pero kung ikaw, regular kang tumutulong or talagang nakapagbigay ka ng tulong, maaalala ko ng taong nagbibigyan mo. Okay? Their prayers for you their hearts will go out to you. Imagine that, naka-apekto ka sa buhay ng isang tao. Okay? Kami, hindi naman basta namin ini-special mention yung mga nagbigay ng concert ng ganun-ganun lang. Okay? Ganun din yung aming expression na salamat sa mga taong to na merong mga tumutulong with all their hearts. Of course, ipag-pray natin sila ng mas na Lord, i-promote pa nga ito. Di ba? Para magbigay pa ng mas malaki next time. Parang ganon. Okay? So, hindi to, again, kaklarify ko ulit, hindi to about pera-pera lang. Hindi. This is really God wanting us to receive His blessings. Huwag niyo pong isara yung pinto, makinig kayo, at unawain ninyo ito. At ito pang gusto kong keyword na iwan sa inyo, i-try ninyo. Kung never niyo pang na-try, simulan na ninyo. Try na ninyo. Again, small ways, pwede yan sa bahay ninyo, sa classmate mo, or dito sa church. Okay? Meron pa, may kabataan dito na talagang nakikita ko from the beginning yung yung kanyang sigasid. Hindi ko na sasabihin ko sino din. Talagang sana mag-serve na lang as inspiration. Huwag mo itapik si Pao, hindi si Pao yun. Joke lang. Pwede rin naman si Pao, okay naman si Pao. Tinatapik kasi ni Carly. Wala naman kami pinag-usapan. Okay. Iba to. Babae to. Binigyan pa ng blind item. Pero simula nung umpisa niya po, okay, na parang siya yung tulala pa doon sa upuan, katulad ng karamihan. Yung iba dyan na parang, ano ba nangyayari? Tulala pa. Hanggang sa nauunawaan niya na talaga kung ano ibig sabihin itong mga tinuturo. At siya po ay nakikibahagi na sa mga gawain, tumutulong na. At balita ko, kahit small pa lang yung tithes niya, okay, hindi ko minamalit yun basta nasa puso niya, sabi naman if you sow sparingly, okay din. Basta nasa puso. Nakikita ko po na kahit paunti-unti yung bigay niya, nakakatuwa itong batang. Okay? No? Nakakatuwa to. Okay, again, babae to. Okay, si Pao para kung makapag-ayos ng collar si Pao. Hindi ko may mention. Nag-aayos ng parang ready nang banggitin yung pangalan. Joke lang po, joke lang Joke lang. Okay? So, imagine po ninyo, nagsisimula siya, hanggang ngayon, nakikita po natin, siyempre nakikibalita ako, kamusta? Aba, ang galing naman ito. Diba? Nauunawaan niya po yung nangyayari. Okay? Kala niyo kahit pabarya-barya yung dagdag sa tithes on a monthly basis, kaysa yung 10 years ago, ito na yung tithes mo, after 10 years, ito pa rin, ito lang. O, diba? Yun yung challenge Okay? Ito po, ibigay ko sa inyo yung challenge. And by the way, this is the gift na sinasabi. Thanks be to God for His indescribable gift. Hindi natin maipaliwanag itong regalo na ito ng ating Panginoon na hindi tinuturuan na rin tayong magbigay. Ito, bigay ko po sa inyo itong challenge na ito, ha? Okay. Sabi po sa verse 7 ng chapter 8, since you excel in everything, okay naman yung faith nyo. Okay rin yung speech. Okay din yung knowledge nyo. Panay natin yung sa BS, sa prayer meeting, tsaka yung Sunday service. Aba, puno kayo ng salita ng Diyos. And in complete earnestness and in love. Then, we have kindled in you. See that you also excel in the grace of giving. Okay? Tagalogin ko. Masagana kayo sa
lahat ng bagay. Okay, una sa lahat, lahat ng bagay binigay ni Lord. Walang gutom na gutom dito na naghihirap. Okay yung pananampalataya ninyo, okay yung paghahayag ninyo, kaalaman ninyo at kasipagan, pati ang inyong pag-ibig. Pero bigyan nyo to ng kasaganahan yung pagkakawang gawa. Okay? Imagine nyo po, sino po dito yung medyo first time Christian pa, mga isang buwan pa lang, 2 o 3. Sige, 6 months na lang, kunyari, 6 months pa lang. 6 months to 1 year. Ang goal mo niyan, ano bang palalaguin ko sa lahat ng aspeto ng pagiging Kristyano ko? Una, prayer. Kailangan maging ako sa prayer. Morning, lunch, dinner. Hindi lang pagkakain. Hindi lang pagkakain. Pagkagising, pagtulog. Okay? Huwag mo kaligtaan yan. Magiging masigasig ka dyan. Tama ba? Kasi nga, nakalimutan ko mag-pray ng umaga. Okay. Ngayon mo gagawin. Kailangan mo ka ba? Gabi na, antok na ako, pero mag-pray pa rin ako. Pinaglalaban mo yan para mag-improve yung prayer life mo. Tama ba? Pinaglalaban ba natin yung prayer life natin? Sinisipagan ba natin doon? Kasi yung tinuturo dito, intercessory. Papagalitan kayo natin sinta pag di kayo nag-pray. Pero ini-improve nyo yun, tama ba? Okay. Ano pang pwedeng improve? Yung faith ko para mas makilala ko pa ang Panginoon. Bubuklatin ko yung Bible ko. Ha? Nagiging masigasig ka dyan eh. Okay? Nagiging maganda. Talaga? Yung pala yung nangyari yung sa Kings, sa Acts. Ang dami mo nang alam, ha? Doon ka nag-i-improve ka na. Oy, revelation na ako. Huwag kayong, di ba parang nag-i-improve ka eh. Nabasa mo na? Okay. Ano pang aspeto na pwede mong i-increase sa'yo? Kung ikaw ay may mga hatred ka, may kinakasama ka na loob, pamilya mo, galit ka sa parents mo since bata ka, mayari, 7 years old, galit ka sa parents mo. And ngayon, 27 ka na, kung sino ka man. Nag-i-imagine lang ako. Oh, so nakilala mo ng Panginoon, nag-improve na yung iyong prayer life, devotion mo, pati yung relationship mo sa church na build up na. So, ile-level up mo naman yung forgiveness. Ayan na. Maraming aspeto po, parang yung mixer, may mga volume ka na patataasin. Teka, baba pa nung ano ko yung patience ko, baba. Baba. Teka, workout mo nga ito. Marami kang itataas na mga gauge para yung level, level 59, level 60, tumataas yung level mo. Okay? Ngayon, tingnan nyo po, kapag kinalkulan nyo overall, yung lahat ng, kung mag-average kayo, ewan ko yung mga gamers dyan, alam yan eh. Yung mga, bago ka mag-level up, pag may isang aspeto na mababa, hinahatang nun pababa yung Christian life mo. Hindi nga, tama? Tama po? Yung lahat okay naman, yung attendance mo sa church, yung pakikipagkapa mo pa yan, okay yan. Pero, kapag may isang kang kagalit, hahatakin ka niyan, promise. Hatakin ka yan. Hindi mo maramdaman yung growth, Lord, bakit yung worship ko nandito lang, ba't may bubong? Kaya may bubong yun kasi nga may isang humahatak. Hindi mo average. Tignan niyo yung average. Magkalkulak. Mag-mat kayo na onte, Carl, mag-mat ka. Okay? Na alam mo yung magaling ka sa mat eh. Okay? Kapag may isang value na mababa, kapag ikalkula mo yan overall, hindi mo ma-achieve yung passing grade sa mga teacher. Pag may isang subject ka na bagsak, kahit 99 ka doon sa ibang subject mo, may isa kang 70. May isa kang 72, 70. Aray ko, ba't itong science kasi? Di ba parang nakakagigil itong subject na to? Okay. Ngayon ang gagawin mo, bumawi ka doon. Itaas mo. Pero wag mo ibabahin iba. Mamaya sabihin mo, ibabahin iba. Hindi. Abulin mo yung gauge na yun. Okay, so may forgiveness ka na, may ano ka na, pagmamahal ka sa parents mo, yung level up mo, nung nag-forgive ka, 20 years kayong mag-aaway, naging okay na kayo, ni-level up mo yung forgiveness mo nun. Okay? So, nararamdaman mo yung level up mo. Overall, as a Christian. Amen po? Tama ba? Ngayon, mayroong isang aspeto dito na tinuturo si Paul na okay naman kayo sa lahat eh. Ang ganda nyo kausap, maayos kayo, nakikinig kayo, tumutulong kayo sa mga gawain. Pero itong parte na to, para hindi niya mahatak pababa yung overall score nyo, taas mo rin. Okay? Hindi mo man ma-perfect, pero at least nagpo-progress. Ang sabi lang naman niya, sikapin ninyong maging masagana rin. Meron naman talaga yan. Nasa puso ng bawat tao yung pagtulong. Totoo naman, pero hindi lang natin mino-workout lagi. Sa gym, ito pag sa gym mga nagbubuhat dyan kung buhat ka ng buhat dito, sa kanan, sa kaliwa hindi,
Bakit na ganun yung katawan mo? Irregular ka tignan, o kaya panay ang pagpapalaki ng chest mo, ng bibig. Tapos nakalimutan mo yung ibang parte, ang payat ng bindi mo, laki ng katawan, Johnny Bravo, gano'n. Itsura mo. Kaya masyado kang parang irregular Christian ka tignan pag gano'n, na may isang aspeto na hindi mo maitaas, hindi mo ma-level up. Takot ka na i-try. Okay? Please, try nyo po. Ay, grabe, marami po. Yung iba dito. dito pala yung nakalaki. Yung dyan pala. Ang sakit naman. Di ba? So, i-try nyo po, i-level up po ninyo lahat ng aspeto. I-evaluate nyo po yung sarili nyo. Ay, pinreach din po ito dito natin in the board na every year, lalo na, January, mag-evaluate po tayo ng ating sarili. Mag-evaluate tayo ng ating pananampalataya na, Lord, okay ba talaga yung standing ko sa iyo? I mean, standing natin in terms of salvation, good. Walang problema din, ha? Pero yung growth mo, yung paglago mo as Christian, okay ba? Okay? Minsan, i-technical natin, tignan mo lahat ng gauges mo. Naitaas ko na ba ito? Ito, ayoko pa. Pero next year na lang ito. Di ba? Parang ganun. Or tumataas lang yung gauge mo na pagbibigay kapag may 13 month. Kasi siyempre, may extra kayo ibibigay, eh. Hindi mo maintain yung 13 month. Kasi 12 months lang naman talaga, bonus lang yan. Okay, actually, supposed to be ang 13 months, alam niyo ba, sa inyo yan eh. Bonus niyo yan eh. Pero yung month 1 to 12, January to December, i-level up yung pagbibigay nyo. Okay? Huwag kayong maghintay ng pagkakataon na meron na kasi. Kasi nga yung puso, pero kung gusto niyo pa rin magbigay ng extra from 13 months, walang problema. Mas maganda po. Yan. At makikita niyo yung epekto nito sa mga upcoming months, years. Ito pala yung bunga nun. Okay? Mas marami pong nasusuportahan, mas engaged po ang mga workers, mas ganado, kasi nga, nakikita yung suporta. Amen po? Napakalaga po ng suporta. Sa kahit anong samahan to, actually, kailangan po ng suporta ng bawat isa. Okay? Yung pagbibigay po, ito yung bagay na ituturo mo na parang ang dali-daling ituro, pero ang hirap gawin, pero hindi po imposible. Unti-unti yan. Try nyo po. Every time kayong makaka-receive na sweldo, i-budget po ninyo, mag-Excel file kayo. Kung ano gagawin, ilista ninyo. Sabi nga kung ano daw yung standing mo sa credit mo, kung ano yung mas laman ng iyong mga bank account or statement of account, kung saan napupunta, nandun talaga yung puso mo. Ibig sabihin, kung wala ka man lang na-invest kahit paano sa church, ay ang puso mo ba'y nasa church talaga? Okay? Or nanginginain ka lang dito pag after service, may pagkain kasi. Ang sarap kasi ng mga luto every Sunday. Diba? O, hindi sarcastic yan, ha? O, masarap po talaga dito. Kala nyo. Ang mga niluluto po natin dito, made with love. Made with love. Okay? Diba? Shout out sa food ministry natin. shout out. Okay? Alam nyo, kahit lugaw, masarap. Food. Okay? Iba lang yung usapan pag gulay. Dapat may hotdog. Pero ganun kayo kamahal, may bonus pa sa ilalim na hotdog. Nakalain. Anyway, okay? So, ayan po ito po ang, bago ko ibigay yung challenge. Tandaan po natin maigi na yung ginagawa po natin, okay, na pagpupunta sa church, yung pagpapalago ng ating Christian, although si Lord po ang nagpapalago sa atin, hindi po ito, huwag nyo isipin na parang karera. Although it's a race, it's a fight that you have to, it's a good fight na dapat mong ma-achieve balang araw, okay? Pero hindi pa huli ang lahat. Huwag mong maramdaman na, ay siya, layo niya na, sige, kayo na lang dyan. Hindi, humabol ka. Habol ka, sige, at your own pace, pakiramdaman mo yung sarili mo, okay ba yung pananampalataya ko? Naunawaan ko ba talaga yung inaaral ko sa Bible? Ang ganda ng mga verses, ang ganda ng mga topics na pinag-uusapan. Busog na busog po tayo ng Wednesday, Friday, Sunday. Meron bang, may mga kasama pang LG yan, may kasama pang sa group chat. Teka, binusog na tayo masyado ng word. Okay, ngayon, kailangan i-work out naman natin itong aspeto ng pagbibigay. Okay? Huwag nyo pong katakutan na mabawasan kayo dahil hindi nyo alam kung paano ko ibabalik ni Lord to sa inyo. Okay? Kahit sabihin po natin na, uy, wag mo muna isipin yung balik. Yung balik sa'yo, hindi naman sa hindi natin pag-uusapan yun. Pero hindi nyo po pwedeng pigilan ng Diyos sa ibabalik niya sa inyo. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, may balik yan sa'yo, bro, sis. May balik yan.
kantahin mo na yung kanta ni Jessica Saragosa. Ibigay mo na. At siya ba yung kumanta na? Hindi yata. Mali yata. Siya nga, tama o tama. Bigay mo na. Huwag kang manghinayang, huwag kang matakot. Huwag mong pigilan yung pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon. Okay. Wala po akong joke about food. Wala rin akong tula. Sorry. Sintuin lang. Gusto ko sana mag-compose ng kanta about regalo. Medyo na late na, hindi ko na kinaya. Pero meron akong hinandang parody. Ito ay commemoration ng sikat na kantang to tuwing Pasko. Pakinggan niyo po ito. Sinulat ko talaga ito para hindi ko makalimutan. Okay? Kasi ganyan po ang goal namin mga pastors ngayon. May maihandog sa inyo na idol joke. Pero yung ibang joke kasi hindi ko matanggap. Yung appreciate, grabe. Hindi ko makalimutan yung pears. Joke lang, magaling na maganda yun. Hindi nila maalala yung iba. Appreciate. Yung kay Jean, ano ba yun? Yung love, labuyo. Yan. Ganun po ka-graceful ang Panginoon. Talagang na-accept siya na joke. Pero maganda, napaka-effort. Ito po yung hinanda ko. Okay. Okay. At ako, challenge to. At imitan to, meron din kayo hinanda. Either tulaman yan o joke o ano. Pero ito huwag na lang kaya. Mag-closing na kaya. Ito kailangan ba yata ng gitara? Hindi, wag na. Ito sikat to. Sana ngayong Pasko. Baba, tataasan mo. Mataas masyado naman pag mga ano. Mababa na lang. Sana ngayong Pasko ay maalala mong Panginoon. Kaganda ang loob na tanggap mo. Marami kaunti man yan, basta nanggaling ito sa puso mo. Sa iyong pagbibigay, dulot ng pagmamahal sa araw ng Pasko. Oh, diba? Nandang ko talaga yan. Okay? Tama na, isang beses lang yan. Isang beses lang yan. Ang tagal ng creatives, hindi hinuli. Diba ka? Diba? Sana ngayong Pasko po, ang maalala natin yung Panginoon na hindi yung bonuses, hindi yung exchange gift, okay naman yung exchange gift, okay yan. Pero mas maalala natin na, Lord, grabe pala yung kabatuyan mo. Ito yung simula nung yung pangako na ipapanganak ang Panginoong Jesus. Ito yung kinocommemorate natin every year. So wag nating sayangin yung pagkakataon na matatapos na naman yung 2023 na hindi po na-challenge ang ating mga puso, ang ating pagiging Kristiyano, ang ating paglagos sa parte ng pagbibigay. Okay? Alam mo, hindi ito masyadong naipupush or parang kasi nga parang hinihintay natin yung po ninyo namin yung response ninyo in terms of giving. But, this is a challenge, a call for challenge na po, na mas ipagpatuloy pa natin. Kasi iba yung inspiration po na fuel ka by this act. Pero hindi lang naman ito, again sa lahat ng aspeto po ng ating pagiging Kristiyano, i-level up po natin, itaas po natin. At itong regalo po na ito na natanggap natin sa Panginoon, ito yung exchange natin sa Kanya na hindi para pantayan yung binigay niya dahil never natin mapapantayan yan. Never. Pero tanggapin mo to, ang exchange mo, imbis na syempre yung worship mo sa Kanya at pagmamahal mo sa Kanya nandun, pero yung ibigay mo sa kapatiran mo yung tulong, ibigay mo sa church, kasi alam mo, ang church may tinutulungan din, doon mo makikita yung palitan ng healthy communication and relationship sa Panginoon na nauunawaan mo talaga siya. Okay? Wala sa bahay mo na isang pinto doon na nilalak mo na, Lord, mong pakialaman yung kwartong yan. Huwag mong pakialaman yung aspeto ng finances ko, ng kaperahan namin, kasi akin yan. Hindi. Pati yan, Lord, sa'yo. Gamitin mo ko sa malaking paraan o sa maliit na paraan, gagamitin ka ng Panginoon. Sabihin mo po sa katabi ninyo, gagamitin ka ni Lord sa pagbibigay. Yun. Sabihin mo yan, ha? Tanggapin mo yan. At sa mga mabibigyan, tanggapin niyo po ito ng may pasasalamat. Katulad ng pasasalamat po natin sa Panginoon nung tinanggap natin yung kanyang pinakadakilang regalo. Kaya, DCC, handa na ba ang inyong regalo? Kaya, palakpakan po natin ating Panginoon. Salamat po sa kanyang kabutihan. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, muli kami patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa kabutihan ninyo, Panginoon, na patuloy namin nararanasan. Salamat, Lord, sa bagong katuruan na ito, or kung hindi man bago, Panginoon, itong pagre-remind mo sa amin na ito, Lord, na patungkol sa aming pagkakaloob, sa aming kagandahang loob, pagbibigay, Panginoon. Panginoon, we pray na bawat isa po na nakapakinig ngayong umaga, ito po ay tumimo sa aming mga puso at may apply po namin sa aming mga buhay. Hindi lamang ito may apply according sa aming ways, kundi sa iyo, Panginoon. According sa iyong pangako, according sa iyong will. Kasi Lord, we want your will to be done in our lives. We need your will to be done in our lives, Panginoon. Hindi po namin kaya ito, wala po kami magagawa, Lord, kung wala ka. Kaya Lord, itong aspeto po na ito na pagbibigay bilang mensahe ngayong darating na Kapaskuhan, sabi nga po kahit hindi Pasko, kami ay matuto na magbigay. Kami ay magbigayan. And to support the needy, Panginoon. To support the church, na hindi po kami reluctant. Hindi po kami napipilitan lang or parang nadadala lang ng agos, kundi kami po ay decided sa aming mga puso na kami po ay magbibigay. Kami po ay decided at masaya, Panginoon. May galak, Panginoon, sa pagbibigay. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na narito. Alam po, Panginoon, kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilala niyo po ang aming mga pagkatao. Alam niyo po ang mga ginagawa namin sa bawat araw. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na narito, ang aming mga kapatiran na siyang nagsusumikap sa bawat araw. Especially sa mga nagtatrabaho, Panginoon. We pray na mas ganahan pa po sila sa pagtatrabaho, hindi lang basta makaipon, kundi magkaroon ng inspiration, Panginoon, sa kanilang mga puso na magbigay. Magbigay ng naaayon sa kanilang may galak na puso, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Pati po sa mga estudyante, Panginoon, na narito, mga kabataan, na nagrarais rin na maging parte ng dakilang gawain ito, Panginoon, na magbibigay. I know, Lord, itong seed na ito na naitanim sa kanilang puso in terms of giving, I know it will grow in the future. Ngayon po, hindi pa po nila kaya financially, pwede ganun. But Lord, I understand and I know na in due time, Panginoon, ito po ay lalago sa kanilang mga puso. Matatandaan nila, maaalala nila, Panginoon, ang mensahe mong ito, na ang pagbibigay ay napakahalaga po sa bawat buhay namin, Panginoon. At hindi po kami namumuhay lang para sa sarili namin, kundi para rin po sa iba, sa aming kapwa. Kaya Lord, salamat po sa aral na ito na ibinigay mo about gift, dahil ikaw po, Panginoon, nagbigay ng dakilang regalo sa Panginoong Jesus, na siya po ang aming pinupuri, pinapasalamatan sa bawat araw. Kaya Lord, kayo na po ang bahala, magpala po patuloy, Panginoon, sa aming mga kapatiran, sa Disciples Christian Community. Kayo po ang patuloy na may taas, may tanghal, at magamit pa po ang iglesia nito sa pagtulong sa ibang mga tao pa. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagtakinda. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Sabihin nyo nga po, yan ang Pasko. Yan ang Pasko. May attitude, may purpose, at may generosity. Kakaibang Pasko po itong natin. Yan ang mensaheng siksik, liglig, at umaapaw. Sabihin nyo, Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang na amin dalawang imabin. Praise God. That's a powerful message. And now we understand. Ako personally, habang nakikinig, ito ang Pasko. Ito ang Pasko. Yun. Kailangan, minsan kasi attitude natin pag Pasko na, paano kaya makapagtago? Paano kaya makaiwas? Paano kaya makapagtipid? Unknowingly, yun pala, ang challenge sa atin is the other way around. It's the other way around. How to utilize your heart to bless the people and to bless your church. Amen po. Sana ganda ng mensaheng ito kung lahat ng mensahe ay i-apply lang natin. Kaya maligaya ang buhay, no? Ang mga tao ay magsasaya.
Sige, tinatawagan ko po ang mga ama, ang mga tahanan. Please come forward and help me out. Atin pong tayo po tayong lahat. Ano po yung tatlong K? Alala niyo yung tatlong K kanina? Kapatawaran, kaligtasan, kalayaan. Yan po yung katumbas ng o yun yung bunga ng pagbibigay ng Panginoon ng kanyang anak sa atin, ng Diyos sa atin. Ngayon po aalalahanin natin ang sakripisyong ito ginawa ng ating Panginoong Jesus. Let's bow our heads and let us come to the Lord. Magpasalamat tayo sa Kanya. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong masaganang biyaya sa amin na kahit marami kaming pagkukulang, marami kaming kamalian, marami kaming hindi sinusunod sa iyong kalooban, hindi ka nagbabago sa iyong pangako, sa iyong pakikipagtipan sa amin. Ang kapangyarihan ng iyong dugo ay narito pa rin sa amin, Panginoon. Hindi ka nagsasawa, hindi ka nagkukulang, at punong-puno pa rin ng masaganang biyaya ang kaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya naman, narito po kami, sama-samang aalalahanin muli ang pinanggalingan ng aming pong kaligtasan. Walang iba kundi ang sakripisyo ng Panginoong Jesus sa pagbibigay niya ng kanyang buhay. Hindi lamang po sa amin, kundi sa lahat ng tao na makakapakinig ng magandang balita ng kaligtasan. Muli po, naririto kami, Panginoon, aalalahanin ang kadakilaan mo. Bago ang lahat, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Linisin mo kami sa oras pong ito, Panginoon, upang ang aming pag-alala sa iyo ay maging karapat-dapat. Pagpalain mo ang bawat isang makikiisa sa pagkakataong ito, Panginoon, na ibabalik namin sa iyo ang iyong karangalan. Sasambitin namin ang papuri at aalalahanin ang dakilang bagay na ginawa mo. Pagpalain mo po ang mga elementong itong nasa aming harapan, O Diyos, ang tinapay na simbolo ng iyong katawang naghirap at ang inumin ito ang simbolo ng iyong dugo, simbolo ng iyong kamatayan na siyang ibinayad mo sa bawat kasalanan ng mga taong nagrebelde at lumibot sa iyo. Salamat po at nawa sa aming pagtanggap nito. Ibuhos mo muli at ipaalala sa amin ang mga biyayang nakapaloob sa mga elementong itong aming tatanggapin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Taas po natin ang ating mga hawak na tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Maraming salamat, aming Diyos, na ibinigay mo sa amin ang lahat at ang sapat na dapat tanggapin namin upang kami po ay mapatawad at mapalaya sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagdalawang isip na bumaba sa lupa upang tuparin ang misyon na abutin ng tao. Salamat po sa aming panahon. Narinig namin ang mensaheng ito, ipinarinig mo po ito sa amin at inabot mo kami. Salamat po ngayon sa aming kaligtasan, hindi galing sa amin, hindi galing sa aming mga mabubuting gawa, hindi dahil sa aming karunungan at kalakasan, kundi dahil lamang sa iyong sakripisyo. Kainin natin ang tinapay na ito na simbolo ng katawan ng Panginoong naliwa at magpasalamat tayo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Salamat ng muli, Panginoon, na binuksan mo ang isang tipan para sa mga katulad naming hintil na hindi nauunawaan at hindi nakikilala ang tunay ng Diyos. Wala po kami at hindi kasama doon sa tipan na ibinigay mo sa bayan ng Israel. Ngunit ngayon, kaisa na kami sa mga pangako, hindi ka nagbawas, hindi ka nagkulang. Pantay ang pagtingin at pantay ang pangako na tinatanggap namin sa kaligtasan. Maraming salamat po na ang pangakong ito'y hindi magbabago, hindi maaalis sa amin kailanman, walang sino mang makapag-aalis sapagkat ang tipan na ito ay may selyo ng iyong banal na dugo. Salamat sa kapatawaran at sa katubusan. Tanggapin natin at inumin ang laman ng kitang ito. Simbolo ng dugo ng Panginoon nagbigay sa atin. Salamat po. Nalangin po tayo. Sa pagwawakas, kami po, Panginoon, ay magpapatuloy sa aming mananalig, pananampalataya, pagdiriwang ng iyong tagumpay. Yamang alam namin na ang ginawa mo noong nakalipas na 2,000 taon ay hindi nagbabago. Nagpapasalamat po kami na ang kaligtasang ito'y nananatili at kahit pa kami po ay marami pang mga pagkukulang,
dumarating ang panahon na ang buhay namin ay patuloy mong babaguhin sa kapangyarihan ng tipan na ito ay pinagkatiwala mo po sa amin. Kami nagpapasalamat na kami po'y ginagawaran mo ng proteksyon laban sa masama. Walang sino mang makapag-aalis sa amin ng kaligtasang ito dahil ikaw ang nagsimula at ikaw rin po ang magtatapos. Sa takdang panahon, makikita ka namin ng mukhaan at sa takdang panahon na iyan, handa na po kami sa aming pong pakikipagharap sa iyo. Muli, O Diyos, tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri. Sa iyo lamang po ang lahat ng luwalhati, karangalan at pagsamba. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo naman ay dadako sa ating pagkakaloob. Ayan, siksik liglig. Nag-uumapaw na yung turo ng ating Pastor Chris tungkol sa pagbibigay. Ito naman ang aking may share. Sa pagbibigay, ito ay pinagpala ka na ng Panginoon. Kaya naman, ay yung na-receive mo na ay ibabalik mo rin lang sa Panginoon. Kung ano yung meron ka, nang galing na sa Panginoon yun, at iyon ay ibibigay mo lang. Ayan, kaya tinatawagan ko na si Pao para sa pananalangin na ating ikapo. Ating ipanalangin po ang pagkakataon. Sige po, tayo po tayo. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay takila, O God. Kayo po ang lahat sa amin, O Diyos. Salamat po sa pagmamahal, patuloy na pagtuturo, patuloy na pagtutuwid sa amin, O Diyos. Patuloy na pagpapakilala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At yun din po, salamat din po sa araw na ito. Siyang inyong hindi nyo kami tinuruan nga po, Panginoon. Ano nga po yung gift, kung paano kami magbibigay, O Diyos. At ganoon nga rin po, pinapapasalamat namin sa inyo, O Diyos, ang inyong ginamit sa araw nga pong ito, si Pastor Chris, O God. Salamat po sa buhay na binigay niyo sa kanya, O Diyos. Salamat po sa binigay niyo time sa kanya upang makapag-prepare at upang makapagturo muli sa bawat isa sa amin, O God. Also, I am praying for him, O Diyos, na patuloy po siyang provision financially, O God, strength, O God, and provision, protection nga rin po for him, O God, sa kanyang trabaho and also sa kanyang family. O God, give them good health nga po, O Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na binibigay niyo sa kanya. Patuloy niyo na po siyang i-bless, O God. At yun din po sa natutunan po namin sa araw na ito, ibang po sa apply namin ito, O God. At ayun nga po, ito yung magawa namin sa aming mga buhay, like apply nga po, Panginoon. At yun din po, O God, hindi lang po namin gawin sa church ng pagbibigayan, O God. Kundi gawin din po namin ito sa labas. Gawin po din po namin ito sa aming mga tahanan, O God. Maging example kami, O God, sa ibang tao nga po, like our family, our friends, kung mapunta kami sa, mapunta sila sa paging curious sa amin, O God, kung ba't yung kilos namin, O God. Parang, hindi sila gano'n ka-familiar kasi yung kilos namin, O God, ay katulad nga pala sa inyo, parang mabuti, ganyan. So, I am praying, O God, na excuse me po, I am praying, O God, na patuloy, O God, na pag-gabay si Father sa nga po sa amin, and also maging example kami, makita nga po nila ikaw sa amin, Panginoon. At ganda po sa aming mga tahanan, O Diyos, magkawang-gawa kami, matutawan magkawang-gawa, O God. At ayun, O Lord, maraming salamat po. At ayun nga din po, Panginoon, salamat po sa greatest gift, the ultimate gift na binigay niyo po sa amin, O God, si Jesus Christ, O God. Maraming salamat po sa buhay na inyo binigay sa amin, O God. Kaya po kami patawarin sa aming mga kasalanan na po, O Diyos. At ayun nga din po, O God, inilapit po namin ang pagkakaloob
isa, o God, maging bukal sa puso, ng bawat isa nga po sa ng pagbibigay. Ito man ay onte, ito man ay kakaunti or marami, o God, ito yung maging bukal sa mga puso, o Diyos. At kaya na nga po siya, o God, mag-bless sa kanila, sa mga tao ito. And also for those people na di makapagbibigay, we still pray for them. Pwede niyo po naman silang i-bless. And you know soon, yung mga pagkakaloob ninyo po sila, Panginoon. And also, lahat po ng ginagawa namin, pinatulong nga po, o God, nang hindi po maging bukal sa ang puso, ang aming pagtulong sa kanila nga po, o God. Like, simple nga rin po, panglibre sa kanila ng food or paggawa sa kanila ng mabuti, o God, and doon namin mapasok, o God, ang inyong mga pong salita at mapakilala nga po namin sa kanila, Panginoon. So maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat po, O God, sa araw na ito na pinagagawad nga po sa bagay sa amin. Salamat po sa nagpunan nga po muli namin sa araw na ito, O God. At maramdaman ng bagay sa amin, O God, ang gift na binigay niyo po sa amin. Magkaroon ng excitement, O God, at magpasalamat kami sa inyong ginawa nga po, Panginoon. At maging grateful kami kung ano pong binibigay niyo po sa amin, O Diyos. Maraming salamat po. O patuloy ko po dinataas sa inyo lahat ng may papuri, pasalamat at pagdakila, O God. Sa pangalan ni Jesus at pagkasama ng banal na Espiritu, lahat po tayo magsabi. Ayan, maaari na po tayo magkaloob ng may kagalakan.